Minsan kahit isang maliit na silid lang, isang pag-click ng kandado sa likuran at parang nahuhulog ang tao sa ibang mundo. Nagiging matalim ang hangin, hindi na sumusunod ang mga daliri, namamanhid ang mga tainga, naputol ang paghinga. Gusto mong hampasin ang pinto, ngunit nagiging mga makakapal at parang kahoy na putol ang iyong mga kamay. Ganito ang hitsura ng bitag mula sa loob ng isang malaking industrial freezer. At eksaktong sa ganitong silid nagsisimula ang paghahanap sa pinakabata sa pamilya, mga may-ari ng isang Chinese restaurant. Saan ba talaga pwedeng magtago sa loob ng isang restaurant? Kakaunti ang mga lugar at bawat paghalughog ay tatagal lamang ng 1 minuto. Sa banyo, titingnan nila sa ilalim ng bawat cubicle, agad makikita. Mga storage room, kusina, ganun din ang istorya. Isang masinop na tao at tapos na ang larong taguan. Sa esensya, isang pinto na lamang ang natitira, ang mabigat na bakal na iyon, pumasok gamit ang mga paa. Matatag na pumasok sa top 15 na bahagyang irasyonal na fobia ng karaniwang tao. Sa mga forum tulad ng Reddit, seryoso nilang pinag-uusapan ito. Isipin mo, naipit ka magdamag sa isang komersyal na refrigerator, walang darating hanggang umaga. Ano ang gagawin mo? At ang mga sagot doon ay hindi talaga nakapagpapakalma. Isa ang sumulat. Kumuha ka ng mga kahon ng nakapirming pagkain. Itambak mo sa paligid mo, parang iglo. Ihiwalay mo ang sarili mo sa daloy ng malamig na hangin na bumubuga at nag-aalis ng init, kung hindi mas mabilis pa sa inaakala ang pagdating ng hypothermia. Pinapayuhan naman ng iba, karaniwang may malalaking plastic bag sa mga estante, balutin mo ang sarili mo sa dalawa, huminga ka sa loob para mainitan ng sarili mong hininga, paminsan-minsan ay sumisilip ka para huminga ng hangin. Sa ganitong paraan ay tatagal ka ng mga 8 oras. Naaalala ng pangatlo ang trabaho sa isang karinderyang nagsisilbi ng isda at sasabihin, isasaksak ko ang mga nakapirming pie sa ilalim ng aking damit, sa pantalon, sa ilalim ng kamiseta. Sa unang 20 minuto ay hindi mabata ang lamig, pero pagkatapos ay nagsisimula talaga itong gumana bilang insulator. At dito ka mamamangha sa kung gaano nagiging mapag-imbento ang tao pagdating sa pagsusurvive. Ang pinakamabisang payo, gayunpaman, ay ibinigay ng isang espesyalistang nagtatrabaho sa mga industrial na refrigerator. Ipinaliwanag niya, humanap ka ng kahit ano na pwedeng ipangharang sa mga talim ng fan, titigil ang mga ito sa pag-ikot, ang kompresor sa labas ay magsisimulang sumobra ang init, titigil ang silid sa pagpapalamig, magta-trigger ang alarma sa temperatura at may darating. Pero ito ay ang pinakahuling hakbang. Pagkatapos mong masiguro na hindi gumagana ang emergency exit mula sa loob. At ito, ayon sa mga kwento ng mga empleyado ng restaurant, ay madalas na hindi gumagana. At eksaktong ang freezer na ito ang isa sa mga unang sinuri ng pulisya nang hinahanap nila ang nawawalang pinakabata sa pamilya. Paano kung nagkataong napasok niya ito at sumara ang pinto? Sinusuri ng mga opisyal ang mga kahon, mga sako ng hilaw na produkto, tinitingnan ang mga istante, sumisilip sa ilalim ng upuan, hinahalughog ang mga pakete. Wala siya rito. Sinuri muli, lumabas sila na may katiyakan na wala talaga siya sa refrigerator. Mayroon silang hindi nakikitang lugar. Hinanap nila ang lahat sa antas ng mata at pababa, sumilip sa bawat sulok, sa bawat bag, sa bawat bahagi ng estante. Pero habang nakatayo sila sa mismong freezer na iyon, walang nakaisip na tumingala. Ito ang kwento ni Ashley Joe, ang pinakabata sa pamilya, na kalaunan ay natagpuan sa loob ng mga pader ng restaurang Chino ng kanyang mga magulang. Mga 5 metro ang taas at sa kabila nito, ayon sa estadistika, ang mga roofer ay nasa ika-4 na pwesto lamang sa listahan ng pinakadelikadong trabaho sa Estados Unidos. Nauuna sa kanila ang mga manggagawa sa kahoy, mga piloto kasama ang mga flight engineer at ang pagmimina ng langis, gas at mineral. At 2 ganoong roofer na sumasakop sa ika-4 na linya sa rating na ito ay nakatayo sa bubong ng isang pet shop. Ang taas, syempre, ay hindi ang pinakanakatatakot sa kanilang karera pero nag-iingat pa rin sila. Hanggang sa katanghalian na init at sa isang sandali, ang isa sa mga manggagawa ay lumapit sa gilid at tumingin lang pababa sa parking. Natuon ang pansin habang tinatapos ng kanyang katrabaho ang kanyang bahagi. Tapos nakita ng isa na pumasok sa parking ang isang SUV. Siya mismo ay sasabihing wala namang kakaiba, normal na araw lang, walang kutob.
Lumabas mula sa manibela ang isang lalaki, mula sa pasahero naman ay isang babae. Sa pagitan nila, wala silang pinalitang kahit isang salita. Magkasama nilang binuksan ang pinto at kinuha mula doon ang pinakabata, mga 5 hanggang 6 na taong gulang. Hinugot nila siya mula sa car seat, tinakpan ang mukha niya ng kulay ubing winter jacket, sa labas ay malamig, at naglakad palayo sa kotse. Ang eksena ay napakakaraniwan kung kaya't ang lalaki ay nakalimutan na ito. Naalala lang niya nang lumapit sa kanya ang mga pulis na may mga tanong dahil sa sandaling tinitingnan niya mula sa itaas ang 3 iyon, ama, ina, at ang pinakabata. Isa na sa kanila ay wala ng buhay. At ngayon sa 911 may tumatawag na lalaki. Maririnig na pinipilit niyang panatilihin ang kalmado. Ang boses ay pantay, halos kalmado. Sinagot ng dispatcher, maikling itinanong kung ano ang nangyari. Sumagot siya na hindi niya mahanap ang kanyang anak na babae. Ilang taon na? 5. Katatapos lang. At kailan mo huling nakita? Mga tanghali, 3:00 o 4:00. Ibig sabihin, ang tawag ay mga 9:00 na ng gabi at hindi pa niya nakikita ang pinakabata mula 5:00 ng hapon na umalis daw papunta sa isang kaibigan at hindi sumasagot, isang 5 taong gulang. Tinanong ng dispatcher kung ano ang suot, kulay ubeng winter jacket, sa baba ay hindi maong, paano ba tama ang tawag dito, parang leggings na kulay abo, at hindi mo siya nakita ng mga 5 oras? Oo, natutulog siya. Saan? Sa restaurant. At ipapaliwanag niya ang larawan, siya at ang kanyang asawa ay may sariling restaurant, sa likurang kwarto ay may maliit na kutsyon, kung saan paminsan-minsan ay inihihiga nila ang isa sa 2 anak na babae. Ang panganay ay 6, ang bunso ay 5, at nawala ang bunso. Minsan, natutulog na lang ang mga bata sa stockroom habang nagtatrabaho ang mga magulang sa dining area. Ngayon, wala na siya doon. Ayon sa kanya, ganoon nga ang nangyari. Natutulog siya sa kutsyon, sumakay siya papuntang school para sunduin ang panganay. Bumalik sila. Silang 3 ay nakita na natutulog ang bata. Walang gumalaw sa kanya, walang gumising. Bumalik sila sa trabaho, naabala. Tuloy-tuloy ang pasok ng mga customer. Pagkatapos ay nagsimulang isara ang shift at maglinis. Binuksan ang pinto ng stockroom. Wala siya. Tinanong ng dispatcher kung may CCTV camera. Wala kahit isa. 6 na taon na silang nagtatrabaho doon at sa lahat ng panahong iyon, ni isang kamera ay hindi sila naglagay. Pero sigurado siyang nakita siya, paulit-ulit niyang sinasabi. Ang asawa niya, siya mismo, ang panganay na anak ng umuwi mula sa school, silang 3 ay nakita ang natutulog na bata. May kahina-hinalang nakapasok ba sa dining area? Maaari ba siyang basta na lang umalis mismo, tumakbo palabas? Sumagot siya na wala siyang ideya, natutulog naman siya sa stockroom, paano niya malalaman? Hindi nakita ng mga empleyado, walang mga empleyado. Sa restaurant, sila lang mag-asawa. At ngayon, 3 tao lang ang nasa loob ng gusali. Nang umalis ka para sunduin ang panganay, sino ang naiwan sa kanya? Ang asawa. Siya mismo ang sumundo sa panganay at sa oras na yon, ang asawa ay nasa restaurant. At nang bumalik siya, lahat ay nasa lugar. Tumatakbo ang operasyon gaya ng dati. Palaging bukas ang restaurant. Sa umaga, dinadala ng ama ang anak sa school. Pagkatapos, pumupunta sila ng asawa. Itinataas nila ang mga shutter at saka siya pupunta para sunduin ito pabalik. Lahat, gaya ng dati. Pero ayon mismo sa ama, ang asawa at anak ay pumunta sa school para sunduin ang bunso. Hindi ko sinabi iyon. Sinabi kong palaging nasa restaurant ng asawa. Ito ay recording ng pagtatanong. Pakikinggang muli ito ng ilang beses. Walang halatang pagkakasalungatan doon. Walang anumang direktang humahampas sa tainga. Ang tanging maaring pagkapitan, ang boses ay tunog masyadong pantay. Bagamat ito ay pwedeng ipakahulugang positibo, ang ama ay focused, kumikilos ng may tuon, hawak ang layunin sa isip. ___quote__0___, sabi ng asawang lalaki. Dito lumitaw ang isang mahalagang detalye. Lumalabas na hindi rin siya nakita ng asawa simula mga 4:00 o 5:00. At ipinaliwanag ng ama, nakita siya bandang 4:00 ng hapon. Lahat ay nakakita sa kanya. Ang nakatatandang kapatid, ang asawa, ang asawang lalaki. Lahat ay nakapagmasid sa kanya habang natutulog.
Pagkatapos, nagsimula ang pagdagsa ng mga customer sa gabi. Inasikaso nila ang hapunan. Pagkatapos ay pumunta sila para tingnan at wala na siya. At lumipas na ang 5 oras. At dito lumitaw ang isang teorya kung saan agad pinagtuunan ng pansin ng investigasyon. Posibleng nakalusot siya palabas sa likurang pinto. Kung ganoon nga, sa bunso ay ilang oras na lang ang natitira. Dahil kung kahit ilang oras na lang siya sa labas at ang temperatura ay -14, kakaunti na ang oras niya dahil ang -14 na degree Celsius ay parang loob ng freezer. Ito ang pinakanakakatakot na senaryo sa unang tingin. Iyon naman ang pangalawa sa pinakamalala. Si Ashley, 5 taong gulang, nawala sa labas sa ganoong lamig. At habang isinasaisip ng investigasyon ang sitwasyong ito, mahalagang maunawaan kung anong klaseng mundo ginagalawan ng mga inspektor na lalapitan nila sa bandang huli para sa tulong. Maraming health inspector ang ayaw mismong pumunta sa mga restaurant bilang regular na bisita. Wala silang nakukuhang aliw doon. Kung gusto mong maghapunan kasama ng inspektor, dapat sa bahay niya ka pumunta. Maiintindihan mo sila, minsan mas ligtas pa nga sa bahay magluto. Kalahati ng mga establishmentong sinisiyasat nila ay nagsasagawa sa harap mismo ng kanilang mga mata ng tinatawag sa loob ng propesyon na __quote, __, at narito ang isang mahalagang detalye. Akala mo ba hindi alam ng inspektor ang nangyayari? Alam na alam niya, dahil bilad pa nga ang mga mata ng manager at may-ari. Nagsisimula silang magbigay ng utos sa mga empleyado. __quote, __, Sa katunayan, dinidirehe nila ang operasyon ng pagtatakip sa mga paglabag at habang ginagawa iyon ay nakakalikha pa sila ng mga bagong paglabag. Ang iba ay sinusubukan ng taktika ng paglilihis, __3_. Inuutusan nila ang mga tauhan na palibutan ng inspektor mula sa lahat ng panig para hindi niya magawang maayos na masuri ang lugar. At naiisip ng inspektor sa sarili niya, hindi gumagana iyan. Parang isang uri ng grupo. At sa sandaling makarating ang inspektor sa isa, agad nitong binibigyan ng senyales ang iba. 12 ang paraan para makaiwas sa inspeksyon. Ang health inspector, pinakamabuting kaibigan ng mamamayan at pinakamasamang kaaway ng hindi tapat na restaurant. Isa sa kanila ay nabubuhay sa simpleng panuntunan, pumunta ka sa banyo bago ka mag-order. Pumasok ka sa palikuran. Sa karamihan ng mga establishmento ang banyo at ang kusina ay nasa halos magkaparehong kondisyon. Sumulat sa internet ang isang inspektor. Sa isang abalang restaurant, may nakatayong timba sa ilalim ng mesa ng paghihiwa. Inisip ko, ano kayang timba iyon? Lumapit ako. Diretsyong umiihi doon ang mga kusinero para lang hindi pumunta sa banyo. Ang isa naman ay nagkuwento. Naaalala ko, minsan may steak na ibinalik sa kusina. Binaliktad ito at sa kabilang bahagi ay may dumikit na malutong ipis. Diretsyong nakatunaw sa karne. May isang Hapones na sumulat sa internet. Nasa California ako at naabutan kong may nagpapalit ng diaper mismo sa mesa kung saan iginugulong ang masa. Ang dahilan nila ay, _4 nagkukuwento ang mga tao. Nakita kong pinakukulo ang sopas sa 5 galong mga timba ng konstruksyon mismo sa sahig. Nakita kong hinahalo ang sopas ng walang sandok sa hubad na kamay. May isang umamin. Noong ako ay inspektor, natuklasan kong ang lokal na restaurant ay naghuhugas ng pinggan sa lawa sa likod. At narito pa ang isang kwento na talagang nagpapakita ng totoo. Hindi ako inspektor, pero nagtrabaho ako sa isang malaking chain ng fast food. May kasama akong babae na dinidilaan ang hintuturo niya sa tuwing kumukuha siya ng tipak ng keso mula sa nakapatong para sa cheeseburger. Para bang pinaghihiwalay niya ang mga papel sa isang pakete. At pinanood ko siya ng buong shift, sabi niya. At hindi rin nag-ulat sa sanitary service, pero ang mga cheeseburger na yon ay hindi na niya kailanman tinikman. Sumulat naman ang iba, nagtrabaho ako sa isa pang malaking national chain ng fast food. Pagdating ng inspektor, hinahalukay ng mga kusinero ang lahat ng expired na pagkain mula sa mga refrigerator, ipinapatong nila ito malapit sa basurahan, sa tabi ng mga sasakyan ng mga empleyado at hinihintay nilang matapos ang inspeksyon. Pagkatapos ay binabalik nila ang lahat. Isang inspektor ang nagkuwento,
Palagi kaming nakakatanggap ng reklamo tungkol sa vanilla ice cream machine kung saan may mga lumulutang na itim na mancha. Hindi siya talagang nag-alala doon. Ang ikinababahala niya ay iba, na baka may metal shavings sa loob o mga maliliit na piraso mula sa lock. Isa itong tuwirang banta sa kalusugan. Pero sa drum ng ice cream machine ay may mga ipis na nakatira, nahahalo sila sa masa at inilalabas sa mga customer bilang dagdag na protina. Isinulat ng isa sa komento, akala nyo ba ito lang? At sa ilalim ng pinturang ito, doon nila itinapal ang isang patay na daga. Iniwan na lang nila doon habang panahon, kung ihahambing sa kung gaano kakatakot kung minsan ang mga sanitary inspection, ang Chinese kitchen ni Ang sa Ogayo ay parang sa katunayan ay katanggap-tanggap pa. Ang kay Ang ay isang Chinese takeout joint, hindi doon pumupunta para umupo at maghapunan. Nag-order ka, kinuha mo ang iyong malangis na pagkaing Chino at umalis. May ilang mga mesa na may menu, mga maliit na bote ng toyo, mga garapon ng chili oil. Pero karaniwan ay nakikita mo lang ang pila ng mga taong nakatutok sa kanilang mga telepono habang naghihintay ng pakete. Karamihan sa mga paglabag ay tungkol sa manok. Nilalasaw nila ito sa rehas sa room temperature, kahit na ayon sa patakaran, sa refrigerator lamang o sa ilalim ng tumutulong tubig. Ang lutong manok ay pinapalamig nila mismo sa mesa, gayong dapat ay nilalagay sa mababaw na mga lalagyan at agad inililipat sa cold storage. At saka ang mga disposable bag mula sa supermarket, samantalang para sa mga produktong pagkain ay kailangan ng espesyal na pakete. Ito ang mismong pananalita ng mga inspektor. Gayunpaman, sa sandaling maayos ang mga komento, ang establishamiento ay payapang nakakapasa sa lahat ng sumunod na inspeksyon. Walang naman bago sa mga ulat na ito, maliban sa isa. Ginawa ito ng inspektor na nagngangalang Christina at wala isa man sa mga bisita noon ang nagbigay pansin dito. Ika-4 ng Enero, 2017. Isinulat ni Christina sa panahon ng inspeksyon, napansin ko ang pinakabata sa mga naroroon, nakakuyom sa isang mababang upuan ng bata sa tuyong storage room. Agad akong nag-alinlangan, kapwa sa katunayan ng pagkanaroon niya at sa kanyang kalagayan. Akala ko, nasa establishamiento lamang ang may-ari at ang asawa nito. Tinanong ko, ilang taon na siya, hindi ako sinagot. Kaya tiningnan ko siya at sinabi, 3 taong gulang ka na, sumagot siya, 5. Nasa loob ako, at iyon ay halos 1.5 oras. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinaroroonan at tinanong ko ang may-ari kung pumupunta ba siya sa preschool o sa preparatory class. Sumagot siya na preparatoryo, pero may mali sa lugar na iyon. Sa pasilyo papuntang kusina, may asul na maliit na mesa na may mga pintura, lapis, manika, baby doll, at iba pang mga laruan. At gayunpaman, hindi maipaliwanag na kakaiba ang pakiramdam. Tahimik lang ang bata, nakatingin lang sa sahig. Pinarurusahan, pero hindi niya pinatutunayan. At sa buong oras na nandoon siya, hindi nawala ang pakiramdam na iyon. At sa simula ay hindi niya napansin. Para bang maliit na multo ang batang babae. Ito ay nakasulat na salaysay na isinumite sa opisyal. Pagkalipas ng ilang linggo, ang mismong si Ashley na 5 ang edad ay nawawala. Sa restaurant, opisyal na may 4 na empleyado. Si Liang Dao ang ama, si Mingming ang ina, si Jojo ang panganay na anak na babae, 6 ang edad. Ito ay pangalan sa bahay. Sa mga dokumento ay iba ang nakatala, pero sa bahay ay tinatawag siyang Jojo. At si Ashley, ang bunso, 5 ang edad. Itong 4 na ito ang buong tauhan ng establishmento. Wala nang iba doon. 4 na tao at menu na may 300 na piraso. At bawat isa na pumapasok para mag-order, sa loob ng 5 hanggang 8 minutong paghihintay sa pagkain ay nakakabuo ng sariling opinyon tungkol sa pamilya. At lahat sila ay malayo ang pagkakaiba. Ang dating courier ay naaalala na sina Mingming at Liang ay mukhang mababait na mga tao. Pero idinadagdag niya, palagi kong naramdaman na gusto ni Liang ng anak na lalaki. Sinasabi niya, gusto ko ng anak na lalaki. Pero wala siyang anak na lalaki. At sa palagay ko, kinakain siya nito ng buhay. Gawin ninyo ang gusto ninyo dito. Para sa iba, mukhang sobra na sa 2 tao ang pamamahala ng ganoong establishmento. Sila ang nagluluto, sila ang nasa counter para sa pag-abot ng order at lahat ng iba pa. Napakabigat ng kanilang schedule.
Mula sa lokal na elementarya, isang ina ang nagsalaysay, ang anak kong babae ay magkaibigan sa panganay na si Jojo. Kung gusto nilang maglaro ng magkasama, kinailangan kong dalhin ang anak ko mismo sa restaurant. Pero sa pangkalahatan, mukhang maayos ang pamilya. Walang sino man ang nakahuli sa kanila sa masamang sandali. Ito ay literal na mga salita ng mga taong personal na nakakakilala sa pamilya. Palagi silang magalang, medyo sarado, pero nakatira ng nakahiwalay. Pareho ang magkapatid, sa lahat ng palatandaan ay mga anak ng tatay. At ngayon ay wala na si Ashley, at ang tanging clue ng pulisya ay maaaring lumabas siya sa kalye. Ang mga pinto ng gusali ay patungo sa paradahan ng shopping center at sa likod nito ay nagsisimula ang makapal na kagubatan. Ito ay isa sa mga panrabaw na lugar ng Ohio kung saan habang nagmamaneho ka ay puno. Puno lang ang nakikita mo. Shopping center, puno ulit, sentro ulit, at puno ulit. At narito ang batang babae na 5 ang edad ay maaaring nasaan man. Maaaring dinala siya. Kakaiba ang ikinilos. Ito ay isang tanong. At sumagot ang ama, oo, may 2 lalaki. Pumasok sila sa restaurant na may agwat na ilang buwan, pero 2 beses. Naaalala ko ang pag-uusap na iyon dahil lang kakaiba ang mga tanong na inihagis nila. Noon ay nag-akala kami na ang 2 ito ay tinitingnan ang restaurant para sa pagnanakaw. Nagtanong sila ng katulad ng, kailan ang pinakamaraming customer ninyo? Gaano katagal ang loading? Anong oras kayo nagsasara? Hindi ko na binigyan ng halaga ito dahil mukhang medyo katangahan na magtanong ng ganoon. Malamang naintindihan na nila mismo na walang makukuha rito at umalis na sila. Pero maaaring nagkakamali siya, baka ang pares na iyon ay hindi naman dumating para sa pera, baka may iba silang hinahanap dahil sa kagubatan sa likod ng restaurant, natuklasan ng pulisya ang unang pisikal na ebidensya at ito ay nakakabahala. Isang pares ng itim na sneakers, masyadong malaki para maging pag-aari ni Ashley. Sukat na pang-adulto, mahigit 100 tauhan ang buong gabing naghahanap sa makapal na kagubatan sa likod ng establishmento. Ang mga lokal ay sumama sa paghahanap, suot ang malalaking puffer jackets at coats. Isang babae ang kinunan habang nasa loob ng kotse habang papunta siya sa lugar ng pagtitipon. Sinabi niya, nananalangin lang ako na kung sino man ang kumuha sa kanya ay magkaroon ng puso na ibalik siya sa tahanan dahil baliw na sa pag-aalala ang mga magulang ngayon. Napakabait niyang bata at sinasamba niya siya. Tuwing pumupunta siya doon para kumain, gumagala siya sa likod ng counter at laging kinakausap siya. Sa gabi ring iyon, sa parking lot ng restaurant, nagtitipon ang mga residente ng baryo. Nagdarasal ang mga tao, inaaliw ang isa't isa, humihiling na makabalik si Ashley ng buhay. At kahit isang tao sa pulutong na ito ay nagdarasal para sa kabaligtaran na huwag na siyang matagpuan kailanman. At kayo ba? Marunong kayong tumukoy kung kailan kayo niloloko? Sa YouTube, marami namang mga video kung saan ipinapaliwanag ng mga dating profiler ng FBI kung paano matukoy ang isang sinungaling. Sa paksang ito, hindi bababa sa 4 na video ang mahahanap o higit pa. Pero ang tanging tunay na epektibong paraan ay alamin muna ang baseline ng pag-uugali, unawain kung paano nagsasalita ang taong ito kapag relaxed, ano ang kanyang mga karaniwang galaw, at pagkatapos ay subaybayan ang mga pagbabago kapag nagsimula siyang mag-ikot-ikot. Kung walang oras para dito, ipinapayong hulihin ang mga micro-expression, magkwento ng magandang balita tungkol sa sarili nyo at pagmasdan ng isang segundong ngiti o pagngiwi na susulpot bago ang ngiti at pagbati. Kung mahuli nyo ito kahit sa isang fraction ng segundo, tandaan, hindi maaaring magkaroon ng tunay na kagalakan doon. At kung minsan, ang mga senyales ay nakatago sa ilalim ng mesa. Ito sa pagitan natin ay talagang gumagana. Kamakailan, naging viral ang isang clip mula sa isang Korean drama at hindi lamang basta-basta dahil may napakakatangiang kakayahan ang mga tao na ipakita ang mga sarili. Sa clip, nagkikita ang isang lalaki at babae sa isang kapehan. Nagsimulang umiyak ang babae, tumayo ang lalaki para kumuha ng tissue para sa kanya, naawa siya sa babae. Habang papabalik siya sa mesa, nakatalikod sa kanya ang babae at patuloy na humihikbi.
Tumigil siya dahil isang sulyap lamang sa likod nito ay sapat na para basahin ang body language nito. Nagsisinungaling siya? Walang tunay na pag-iyak. Ang pinakakawili-wili rito, kung pagmamasdan niyong mabuti, hindi siya ipinagkakanulo ng hindi gumagalaw na dibdib, hindi ng hindi pantay na balikat, hindi ng posisyon ng likod. Yumuko nga siya at kahit hindi ang panginginig ng mga binti, ipinagkakanulo siya ng isang detalye. Ang kanyang paa ay gumagalaw pa itaas at pababa. Inuugoy niya ang isang paa. Nakakrus ang mga binti at ang isang paa ay rhythmic na umuugoy. At ganito karaniwan ay hindi nangyayari kapag talagang humihikbi ang isang tao. Ito ay agwat sa pagitan ng nakikita at ng totoong kalagayan. Ibig sabihin, kapag nagsisinungaling ang isang nasa hustong gulang, may mga hindi pagkakatugma. Kaya ba nang mas bata ang magsinungaling? Maaaring ipagpalagay na sa edad na ito halos imposibleng makapagsinungaling. At sa edad na ito ay dumadaan sa panahon kung saan hinahanap nila ang mga hangganan at natututong mag-communicate. Pero sa tingin ko, halos hindi nila kayang magsinungaling ng totohanan dahil sa karamihan ng pagkakataon ay matutuklasan ito ng mga matatanda. Hindi pa sila magaling magtago ng panlilinlang. Isa sa mga detective na nakikibahagi sa paghahanap ang kapatid ni Jojo. Nakaupo siya sa hiwalay sa lahat. Humingi siya ng pahintulot at lumapit upang muling magtanong kung ano nga ba ang kanyang nakita sa restoran. Lumingon-lingon si Jojo, tinitiyak na walang nakikinig at bumubulong. Sabi ni Mama at Papa, hindi ko raw dapat sabihin kung ano ang nangyari. Ano? Sumagot si Anne na hindi rin niya alam at hindi siya sigurado, at sinabi ni Mama at Papa na wala siyang dapat sabihin. At sa segundong iyon, tinitigan ng detective si Minmin at Liang sa kabilang dulo ng kwarto at hindi na nagtutugma ang larawan. Kinakabahang pinaglalaruan ni Liang ang kanyang mga daliri habang may sinasabi sa ibang mga opisyal, at sa labas, mas mukha siyang nababalisa kaysa naliligaw. Sige, sabihin nating talagang kinakabahan siya dahil hinahanap niya si Ashley, pero si Minmin, ang kanyang reaksyon ngayon tulad ng buong araw na ito ay nananatiling parang yelo. Lumapit ang opisyal kay Liang, sa ama, at nagtanong, mayroon ba kayong sariwang larawan ni Ashley? Wala. Wala kayong social media, hindi ninyo siya na-post, baka mayroon kayong photo album sa bahay? Wala. Ang tanging larawan ay ang nasa passport, at may teorya na may iisang paraan lang para malinlang ang polygraph, pisilin ang puwet o maglagay ng pushpin sa sapatos, at sa bawat pagkakataong sumasagot kang totoo, tinatapakan mo ang pushpin gamit ang iyong daliri o dahan-dahang pinapahigpit at pinapaluwag ang mga kalamnan. Ikaw mismo ang bumabaybay sa pagbasa ng makina. Pumasok muna ang ama sa silid ng interogasyon. Suot niya ang itim na hoodie. Casual ang pananamit. Una, mga control questions. Naiintindihan mo ba kung para saan ang test na ito upang patunayan na hindi niya sinaktan ang kanyang anak? Sumunod, tinanong ko siya, may ginawa ka bang masama, Ashley? Sumagot ng totoo? Oo o hindi? Hindi. Kung itatanong ko ngayon sa'yo, mayroon ka bang pisikal na relasyon? Sinusubukan ni Minmin na makakuha ng asylum sa States pero hindi nag-a-approve. Maaari siyang maging mamamayan. __quote, _anim__. At ano ang nararamdaman mo? Ano ang iyong mga emosyon na maaaring i-deport ang asawa mo? Sige, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga bunso. Ibig sabihin, nag-alala ka sa kung ano ang susunod na mangyayari na hindi niya sila madadala kasama niya, hindi alam. Kahit dalhin niya sila, kailangan ko pa ring suportahan sila. Karamihan ay inaayos niya ang mga bagay sa restaurant. Ibig sabihin wala kang hobby, walang gusto mong gawin. Gusto kong mag-drawing, minsan maglaro. At ano ang iyong pangunahing layunin sa buhay? Ilang taon na siya? 34. At sa totoo lang, sinabi na niya sa kanyang asawa na isinuko na niya ang kanyang mga personal na pangarap, na gusto lang niyang palakihin ang mga bunso para magkaroon sila ng normal na kinabukasan. Plano mong magkaroon ng higit sa 2 anak? Gusto niya sana ng 4 pero ganoon talaga. Quote 7, quote 8 sumagot siya, quote 9, quote 10 at napakakalmado ng ama. At sa sandaling iyon ay nangyari ang pagbabago.
Ang nagsimula bilang polygraph ay tumigil sa pakiramdam na polygraph at naging isang ganap na interogasyon. Ang ganitong uri ng interogasyon ay madalas na inilalarawan bilang __quote__11__. Napakakawili-wiling panoorin ang iba't ibang recording ng interogasyon. Iba-iba ang bilis ng lahat, pero sa pangkalahatan ay maihahati sila ayon sa uri. Lagi itong nakadepende sa investigator mismo sa kung gaano karaming tunay na ebidensya ang nasa kamay niya at sa karakter ng taong nasa harap niya. Bawat personalidad ay tumutugon sa kanya-kanyang paraan, ngunit ang kasong ito ay isang tipikal na halimbawa ng paglilibing ng buhay. Para bang dahan-dahang bumubuhos ang lupa sa taong iniinterogahan. Bawat kasinungalingan mo ay nagbabaon sa iyo ng mas malalim, at sa isang punto ay hindi ka na makahinga. Pagkatapos ay babalik ang investigator sa interogasyon. Bakit ka ba pumayag na sumailalim sa polygraph? Hindi ko alam. Akala ko obligado ako. Makinig ka, tumakas ba si Ashley kahit kailan? Tumakas mula sa bahay. Minsan ay lumabas siya sa likurang pinto. Sige, ang ibig ko lang sabihin, sa tingin mo ba siya ay isa sa mga taong kayang mag-impulse at umalis kung saan-saan? Hindi, sinabi mo na tumakas siya sa likurang pinto, lumabas siya mula sa storage room sa apartment. Hindi, sa restaurant. Maaari mo bang sabihin kung ano ang ginawa mo kahapon? Matagal na siyang hindi nakakatulog at hindi na nga niya maalala ang nangyari kahapon. Umalis na ba si Ashley nang mag-isa noong nakaraan? Oo, umalis na siya. Binuksan ang likurang pinto at lumabas. Kaya ba niyang i-unlock ang pinto para makalabas? Oo, parehong kaya ng dalawa. Pareho silang gumawa nito. Bawal nga pero ginagawa pa rin nila. At ilang lock sa likurang pinto ang kailangan nilang buksan, hindi nga isa lang. Mula sa loob ay automatic itong bumubukas, naintindihan. Pero para makapasok ulit mula sa labas, kailangan ng susi. At sa tingin mo, ano ang nangyari kay Ashley? Hindi ko alam. At pagkatapos ay nag-aakto ang detective. Halimbawa, may kumuha sa kanya. Sa tingin mo, ano ang dapat mangyari sa taong iyon? Ano ang gusto mong gawin sa kanya kung lalabas sa investigasyon na may kumuha sa kanya? Naglilibot lang siya sa paligid, kinuha siya at dinala palayo. At gusto niyang bumalik si Ashley. At ano ang dapat mangyari sa taong iyon para makulong? Gaano kalaki ang posibilidad na may masamang nangyari sa loob ng restaurant? Na may nangyari sa loob at may masamang pangyayaring nangyari sa kanya mismo? Posible iyon. At tinatanong nga siya dahil obligado nilang isaalang-alang ang bawat posibilidad kapag dumaraan sa lahat ng bersyon ng isang tao. Lumabas ng pinto ang pinakabunso at may nangyari na napakalala. Dinadala at ngayon ang mga taong ito ay may sarili ng bunso o baka may nangyaring trahedya, napaso siya ng mantika o ng iba pa at ngayon wala na siyang mga senyales ng buhay. Natatakot ka, hindi mo alam kung maniniwala sa iyo ang pulisya o hindi, at basta na lang kinuha mo ang nakita mo at itinago kung saan. Obligado ang detektive na tingnan ang ganitong posibilidad dahil sa kasamaang palad, nangyayari rin ito. Pero kung alam mo kung ano ang nangyari, dapat mong sabihin sa akin dahil sa mismong sandaling ito, napakaraming tao ang naghahanap sa kanya, mas marami pa kaysa sa kaya mong isipin. Sa highway patrol, mga helicopter, mga eroplano, mga aso, lahat ng posibleng tao ay ginagamit nila. Pero kung alam mong hinding-hindi natin siya mahahanap, obligado kang sabihin ngayon din dahil ang mga taong ito ay hiwalay sa kanilang mga pamilya at mananatiling malayo sa kanila ng maraming araw pa. At hindi iyon patas sa kanila. At kung talagang alam mo kung nasaan siya, isa pang posibleng senaryo, ipinagbili mo siya? Ano? At dito ay nagulat ang lahat. Ginagawa ito ng marami, ipinagbibili ang sariling mga anak. Pero kung alam mo kung ano ang nangyari, dapat mong sabihin. At pagkatapos ay humihingi siya na huminto sila, na ibinabato nila sa kanya ang napakaraming bagay at matagal na siyang hindi nakakatulog. At hindi niya iniisip na gusto pa niyang ipagpatuloy ito. Pero maraming ibang tao ang hindi makakatulog hanggat hindi siya nahahanap. Dapat nating gawin ito para sa iyo, para sa lahat, sabi ng detective sa kanya at para kay Ashley. Halos hindi na niya kayang panatilihing mulat ang kanyang mga mata. Mula kahapon ay hindi na siya nagpahinga at natulog siya at hindi alam kung gaano katagal. Tinatanong siya ng lahat ng mga tanong at matitindi ang mga ito at nagsisimula na siyang matakot. Ano ang kinakatakutan niya?
May alam siyang isang bagay na hindi niya sinabi at pagkatapos ay sinasabi sa kanya na handa silang maging kanyang kinatawan. Pagkatapos ay sinasabi nito na walang dahilan kung bakit hindi mo masasabi ang kailangang sabihin. Wala. At sasamahan kita. Hindi kita pipilitin na gawin ito mag-isa, pero dapat mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. At sinasabi niya, natatakot ako na kung ipagpapatuloy ko ang test at ipakita nito na parang nagsisinungaling ako o tinatangka kong linlangin ito, magiging masama iyon para sa kanya. At sinasabi nito, tama ka, masama nga iyon. At walang sino man ang nais nito. At sinabi na niya na nahihirapan siyang mag-concentrate at maupo. Kahit ang kanyang mga mata ay hindi niya maipanatiling mulat, kumukurap-kurap lamang. Kaya tinatanong siya, masasabi mo ba kung nasaan siya? Mahanap siya kahit ito man lang ay gawin mo para sa amin. Natatakot lang ako para sa asawa ko, iyon lang ang sagot niya. Bakit ano ang ginawa niya? May nagawa siyang pagkakamali. Hindi ang deportasyon niya, iyon ang nakakatakot. Pero wala akong pakialam doon. Hindi tungkol sa asawa mo ito, kundi tungkol sa anak mo at gusto lang nila siyang mahanap. Hindi, mawawasak ang buong pamilya ko. Pwede ba munang umuwi muna ako sa bahay? Sagot niya. Kakaiba talaga. Alam ko na may alam ka. Gusto ko lang magkaroon ng pagkakataon na ibalik ang lahat ng taong ito kung magagawa. At kung mapapauwi ko sila, iyon na lang ang gusto ko. Kailangan ko pa ng kaunting oras, ang sagot niya, iyon lang. At alam mo ba kahit man lang sa palagay mo kung nasaan siya? Kung malalaman namin kung nasaan siya, hindi mo na kailangang ikuwento ang iba pang bahagi ng istorya. Gusto lang nilang malaman kung nasaan siya, pero pinatatagal niya at sinasabing kailangan pa niya ng kaunting oras. At pagkatapos ay muli siyang pinipilit. Alam ba niya kung nasaan ito? At habang tumatagal ito, lalong lalala ang sitwasyon mamaya. Kapag nalaman na sa buong panahong ito ay kaya mo itong pigilan pero hindi mo ginawa, walang magpapakitang konsiderasyon sa iyo pagkatapos, walang sino mang maaawa sa kahit kanino at magiging napakapangit ng lahat. Aksidente lang iyon, hindi nila iyon ginusto. Ano ang nangyari? Nahulog ba siya? Hindi. May natapon ba sa kanya? Hindi. May nahulog ba sa kanya na tao? Hindi. Naglalaro ba siya at nasaktan? Hindi. Sabihin mo na lang, sa kulungan. Pero para saan ka makukulong? Ano ang ginawa mo dahil hinawakan ko ang isang bagay na hindi na dapat hawakan at ang parira lang ito sa esensya ay binabago ang buong kaso. Hanggang sa sandaling ito, ang mga investigador ay may mga haka-haka lamang, mga gumaganang teorya at isang nakakaabalang pakiramdam na hindi sinasabi ng ama ang lahat. Ngayon, mayroon na silang pag-amin, kahit malabo, kahit nasa gilid lang, ngunit ito ang unang tunay na pag-amin sa lahat ng oras ng interogasyon. Kasabay ng mga pag-uusap na ito, patuloy ang trabaho ng pulisya sa lugar. Ilang oras na nilang hinahalughog ang kagubatan sa paligid ng gusali. Pero sa isang punto, bumabalik ang mga investigador sa mismong restauran. Bago nito ay nasuri na nila ito at hindi lang minsan, pero ngayon ay pumapasok sila roon na may ibang-ibang disposisyon. Ngayon ay alam na nila na rito mismo dapat hanapin. Muli silang pumapasok sa pinto sa harapan at naglalakad sa loob ng establishmento. Muli ang kusina, ang freezer, ang punong-punong storage room, ang maliit na silid na may kutsyon sa mismong sahig. Lahat ng nakita na nila dati. Sa sandaling iyon, may isa sa kanila na huminto. May hagdan na nakasandal sa pader. Karaniwang pangtrabaho, walang espesyal. Pero ang dulo nito ay nakapatong sa isang partikular na lugar mismo sa itaas ng isang malaking pang-industriyang freezer chamber. Ang ilaw ng flashlight ay umaakyat. Sa ibabaw ng napakalaking komersyal na freezer na ito, sa pagitan ng tuktok nito at ng kisame, ay may makitid na espasyo, isang lihim na daanan. At ang mga tile ng kisame doon ay nakapatong ng hindi pantay, hindi gaya ng nararapat. Kunin ninyo ang hagdan, kailangan naming umakyat doon. At ang polygraph ay isasagawa lamang sa susunod na linggo. Dumating ang mga opisyal sa tawag bandang 9:00 ng gabi at mula noon ay walang tigil silang nagtrabaho. Buong gabi at buong susunod na araw, saka pa lamang nila gagamitin ang lie detector. Samantala, ang mga investigador ay bumalik sa restauran na may iba ng mga tanong. Mula pa sa simula, ang mag-asawang ito ay nagbigay sa kanila ng mga hindi maintindihang bagay. Ngayon ang bilog ay tuluyan ng lumiliit
Ang kagubatan ay hindi na ang pangunahing lugar ng paghahanap. Lahat ng atensyon ay nasa loob. Hanggang sa puntong ito, ang sitwasyon ay parang isang matagal ng pagkawala. Ngayon, lumipat na ito sa ibang yugto. Maingat na inalis ng unang opisyal ang unang tile at inilapag ito sa sahig. Tumagos ang sinag ng flashlight sa maliit na sulok at doon isang ordinaryong imbakan, mga photo album, mga larawan sa kasal, sina Minmin at Liang. Kumuha siya ng ilan at sa kaibuturan ay napansin niya ang mga plastik na supot. May amoy na nanggagaling mula sa mga ito. Maingat na maingat niyang binuksan ang mga ito. Sa loob ay balat. Pinatuyong balat ng isda, pinatuyong manok. Itinuro niya ang flashlight ng mas malayo at sa pinakamalalim na bahagi ng sulok, sa sandaling iyon, iisa lamang ang nasa isip, wala nang iba pa rito, hindi maintindihan. At doon sa pinakamalayong sulok, mahigpit na nakaipit sa siwang, may nakatayong bossing container. Iyon ay yaong mga kulay abong plastic na lalagyan kung saan inilalagay ng mga waiter sa restaurant ang maruruming pinggan mula sa mga mesa. Isang maliit na plastic na lalagyan. Sa ibabaw ng kisame. Ang kisame sa silid ay pantay at iisa, ngunit ang freezer ay mas mababa kaysa sa taas ng kisame, kaya sa ibaba ay nabubuo ang kaunting espasyo. Tulad ng isang mini-attic, ngunit hindi rin naman ganoon. Mas tamang sabihing isang teknikal na puwang kung saan idinaan ang ventilation at ikinabit ang freezer sa kisame. Isang maliit na espasyo na kasing laki ng isang locker. At sa pamamagitan ng puwang na ito, ang opisyal ay umabot sa huling natitirang lalagyan sa sulok. Dahan-dahan hinila niya ito patungo sa kanya, ngunit sa unang tingin ay parang imbakan lamang muli. Hinila niya ng mas malapit, at narinig niya na may kumakaluskos sa loob, may umiinis na asin. Ang lalagyan ay puno hanggang sa labi ng asin at itinago dito sa itaas. Kakaiba nga, pero baka naman sa restaurant na ito ay hindi rin gaanong maayos ang kalinisan. Kaunti lang ang inalis nilang asin sa gilid. Sa ilalim nito ay isang itim na plastik na supot at sa loob nito ay isang nakabaluktot sa posisyong embryo na natuklasang bagay. Si Ashley. Lahat ng pangunahing news channel sa Ohio ay lumabas na may agarang ulat. Mula sa pinangyarihan, kinumpirma nila ang hinahanap, natagpuan sa restaurant ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, sinimulan ng mga tao na pagsama-samahin ang dalawa't-dalawa ayon sa timeline. Lumalabas na mula alas 8 hanggang alas 9, ang Liang Restaurant ay tumakbo sa normal nitong paraan. Tumanggap ng mga panauhin, naghanda ng pagkain, naghain ng mga ulam. At sa lahat ng oras na yon, sa storage room sa itaas ng kisame, nakahiga ang pinakabata sa pamilya. Inaalis ng forensic pathologist mula sa natuklasan ng lahat ng asin ang lahat ng mapuputing butil na yon. Ang dahilan ng pagpanaw ay matinding trauma sa ulo at katawan. Sa maraming empleyado, hindi sila nagustuhan sa mga magulang mula pa sa simula. Ang isa sa kanila ay nagsulat pa nga tungkol dito sa report bilang hiwalay na linya. Ang mga mata ay hindi mamula-mula, walang luha, walang pagdaloy mula sa ilong. Sa kanilang pakiramdam, hindi ganoon kumilos ang isang tao. Kapag nawawala ang iyong nakababatang anak, maliban kung hindi naman pala iyong nakababatang anak. Sina Minmin at Liang ay buwan-buwang inuulit kay Ashley ang parehong bagay. Ako ang iyong nanay, siya ang iyong tatay, ang babaeng iyon ay hindi mo nanay. Itigil mo na ang pagtawag sa kanya na nanay, ako ito. Ngunit hindi ito naiintindihan ni Ashley. Sa bawat pagkakataong sina Minmin at Liang ay nagsisimulang umapuhap sa paksang ito, umiiyak siya. Nagsisimulang mawala sa sarili at ipinapaliwanag ni Minmin sa mga investigador kung ano ang dahilan. Si Ashley ay pinalaki ng mga magulang ni Liang, ang kanyang lola at lolo sa panig ng ama. Ibig sabihin ang lola mismo ang itinuturing na tunay na ina. Sabi ni Minmin, kailangan kong makausap siya, ipaliwanag na ako ang iyong nanay at ang lola ay nanay ng iyong tatay. Hindi siya ang iyong nanay, ako iyon. Galing ka sa akin, mula sa aking sinapupunan. Ngunit napakahirap ipaliwanag ito kung hindi pa siya umaabot ng 4 na taon. Ngayon, sina Minmin at Liang ay nakaupo sa magkahiwalay na mga silid ng interogasyon sa istasyon ng pulisya. Si Ashley ay natagpuan na. Sa simula, hindi gaanong kapani-paniwala si Minmin sa investigador ang bersyon na may nagsabi raw sa kanya na maaaring kinuha si Ashley.
Sabi niya, hindi ko alam, sinabi sa akin ng babaeng iyon na sa palagay niya ay kinuha siya. Ito ay kinabukasan na. Naitala na ang natuklasan, ang dalawang magulang ay nasa istasyon. Hindi pa siya naipapaalam na natagpuan na si Ashley. Sa silid ng interogasyon kasama si Minmin ay isang babaeng investigador, isang lalaking investigador, at isang tagasalin mula sa Chinese na paminsan-minsang pumapasok at lumalabas at nagtatanong sa kanya at kinakausap si Minmin. At dito ang sandali na talagang kawili-wili. Pinagsasalikop ni Minmin ang kanyang mga kamay sa mesa. Magkakawit ang mga ito. Ang postura ay halos parang dumating siya sa isang pulong sa trabaho. Alam mo ba kung ano ang itinanong ko sa iyong panganay? Tinanong ko siya, nasaan ang iyong kapatid? At alam mo ba kung ano ang sinagot niya sa akin? Hindi. Sinabi sa akin ni na mama at papa na huwag kong sasabihin sa inyo kung ano ang nangyari. Hindi maaari. Hindi niya maaaring sabihin iyon. Iba ang sinasabi ko sa inyo. Gusto mo bang may sabihin ako sa iyo? Gusto niya. Natagpuan na nila si Ashley. Mabuti. Nasaan siya? Wala na siya. Bakit? Gusto mo bang sabihin ko sa iyo kung saan namin siya natagpuan? Ngayon ikaw mismo ang magsasabi sa amin kung ano ang nangyari. Dito, syempre, natigilan siya. Hindi niya alam. Sa palagay ko, ikaw ay isang mabuti. Mapagkalingang tao na napuno lamang ng napakaraming bagay ng sabay-sabay. Ikaw mismo ang nagsasabi nito sa amin. At hindi niya iniisip na siya ay isang mabuting ina. Minsan, bumabagsak ng sabay-sabay ang buhay sa isang tao. 4 ang anak ko, naiintindihan ko. Nakikita ko yan. Sa bandang huli, lalabas sa mga dokumento ng kaso ang isang recording ng interogasyon na pakikinggang muli ng mga awtoridad ng segundo-segundo. Sa recording, mayroong babaeng detective. Yumuyuko siya papalapit kay Minmin at nagsasalita ng mahinahon, halos pabulong. Nakikita kong nahihirapan ka. Tatabi lang ako, magsasama lang tayo. Kaya, ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Tahimik si Minmun. Anong nangyari? Tungkol saan ang sinasabi ninyo? May nangyari sa restaurant. Sinusubukan naming maintindihan kung ano ang humantong dito. Ayaw niyang umamin, pero sinubukan ng detektive ang ibang paraan. Sa katunayan, binibigyan niya si Minmin ng paraan para makaalis. Sa tingin ko, may mga aksidenteng nangyayari. Maaaring may nangyari ng hindi sinasadya at ayaw mo sanang mangyari iyon. O ayaw ng asawa mo. O ayaw ni Jojo. At kailangan nating maintindihan kung anong klaseng aksidente iyon para malinawan ang lahat. Alam ko lang ang sinabi sa akin ni Jojo. Sa puntong ito, sumasali sa usapan ng pangalawang investigador, ang lalaking detective. Sa tingin mo, ano ang nararamdaman niya ngayon? Hindi ko alam. Mapagkaling ang ina ka. May mas bata kang anak na tumitingin sa iyo ng may paghanga. Hindi ako mapagkalinga, sagot ng ina. At dito niya napansin ang kakatwang bagay. Sabi niya hindi siya mapagkalinga pero parang mekanikal ang pagkakasabi niya, walang intonasyon. Bakit mo sinasabi iyon? Ganyan ka naman. Nakikita ko kung paano mo inaalagaan si Jojo. Oo, palagi kong inaalagaan ang mga bata. Ipinapaliwanag ng tagasalin kay Minmin na ang ibig sabihin ng caring ay loving, mapagmahal. Aha, mapagmahal. Oo, mahal ko ang aking mga anak. Iyon ay, gaya ng malalaman sa bandang huli, hindi lang niya alam na ang caring ay isinasalin bilang mapagkalinga. Nilampasan nila ang sandaling iyon at nagpatuloy. Ashley, ni hindi ka man lang umiiyak, hindi ko kaya. Bakit? Hindi ko lang kaya. Wala na akong natitira. Okay? Naiintindihan iyon ng lahat. At ano ang nangyari sa kanya? At sa puntong ito sumandig pasulong ang lalaking detektive. Tinaasan niya ang kanyang boses. Tuluyang nawala ang dating mahinahong tono. Ang anak mo ay wala na, Minmin. Wala na. Wala siya sa sopa. Wala siya sa kama. Natagpuan siya sa restaurant ninyo. Maaari tayong umupo dito buong gabi at maglaro ng ganitong laro. Pero walang gustong gawin iyon. Alam kong mahal mo ang mga anak mo. Ikaw mismo ang nagsabi sa amin. Sa tingin mo, gusto ba ni Jojo na pagdaanan ang lahat ng ito? At mawalan ng kapatid, talaga bang uupo ka lang at uulit-ulitin? Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung paano siya napunta doon sa restaurant. Dito, katahimikan. Wala na ang anak mo, hindi ko lang maintindihan. Ikaw mismo ang nagsabing, wala ka nang natitira, hindi ba? At wala nang luha, at tahimik siya. Wala na ang anak mo, at hindi lang niya maintindihan. At ako mismo ay halos maiyak na para sa kanya.
Sabi ng lalaki, hindi ako umaasa ng luha mula sa iyo, pero pinag-uusapan natin ang kapalaran ng isang 5 taong gulang na bata. At dito sa puntong ito, ang atmosfera sa maliit na kwartong iyon ay nagiging halos hindi na matiis. Lahat ay lumabas. Naiwan si Minmin na mag-isa kasama ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos, ang lalaking detective lang ang bumalik. Bumagsak siya sa upuan sa harap niya. Para siyang umupo sa harap ng sarili niyang teenager na anak, nakasusulpot lang niyang sinusubukang tumakas mula sa bahay. Nadismaya, naiinis. May mukha siya ng taong gustong-gustong nasa kahit anong ibang 5 o 10 lugar sa mga sandaling iyon. Tungkol saan tayo mag-uusap? Umiling siya, makikinig ako, kasi wala na akong masasabi pa dahil alam kong sasabihin mo na naman na walang nangyari. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa kanya at sa mga mata mo. Nakikita ko na may nangyari. Pagod na siya. Paano ito sasabihin mamaya? Akala mo ba walang pagod dito? Kahapon nasa bahay ako kasama ang pamilya ko, sabi niya. At hindi siya natulog talaga. Mula alas 5:30 hindi na siya humiga. Trabaho ko ang tumulong sa mga tao at bigyan sila ng kalinawan. Tumawag sa akin ang asawa mo dahil nawawala ang anak niyo. Iyon ang report na natanggap ko. Iniwan ko ang pamilya ko dahil mahalaga sa akin na pumunta at tumulong sa iyong hanapin siya. At dito kailangan banggitin ang isang detalyeng mahalaga para maintindihan ang buong eksena. Karaniwang sinusubukan ng mga investigador na umupo sa gilid, minsan isa sa harap, pero may isa na talagang nasa gilid. Pero ang detective na ito ay lumalapit ng husto sa kanya, umupo ng tuwid. Inilagay ang mga kamay halos hanggang gitna ng mesa at pagkatapos ay napakaliit lang ito. Tinitingnan niya ng diretsyo ang mukha ni Minmin, hindi niya pinapayagang umiwas ang tingin nito. Nakatukod siya sa mga siko sa pinakadulo ng mesa at hindi rin sumandal pabalik mula sa kanyang tingin at mula sa tensyonadong postura nito. Tinitingnan lang siya pabalik. Ano ang nangyari? Paano siya nawalan ng buhay? Ako ang may pananagutan sa kamatayan niya. Ikaw ang dahilan ng kamatayan niya? Oo. Paano? Ano ang nangyari? Paano siya nawalan ng buhay? Ginawa ko lang sa kanya iyon at hindi siya nakaligtas. Paano mo siya hinampas? Natisod siya, nadapa. Naiintindihan ko, Ginoo. Sige, hinampas mo ba siya? Oo. Okay, paano? Sa ano mo siya hinampas? Sinadya mo ba iyon? Oo, ganun ang nangyari. Ilang beses mo siyang hinampas, hindi niya alam. Ano ang sumunod pagkatapos niyang mawalan ng buhay? Oo, nawalan lang siya ng buhay at iyon na. Okay, may ginawa ka sa kanya pagkatapos. Kalmado ang pagkakasalita ni Minmin. Halos pang araw-araw. Sinabi ko sa asawa ko na siya ang bahala. Kailangan kong asikasuhin ang buong restoran. 2 kamay lang ang meron ako. Hindi ako 4 na kamay na batang babae. 2 kamay ako. Hindi ko gustong gawin iyon kay Ashley pero minsan, hindi mo na makontrol ang sarili mo. Minsan kapag hindi mo ginawa ng 1 beses, ibig sabihin, kailangan mong gawin ng 2 beses. Kapag ginawa mo ng 2 beses, kailangan mong gawin sa pangatlo. Ayaw ko itong gawin, pero hindi ko mapigil ang sarili ko. Sa silid interogasyon nakaupo si Liang, ang ama, at nagsisimula na siyang itayo ang kanyang linya ng depensa. Ayon sa bersyon ng investigador, ganito ang himig nito. Ang asawa ko, hindi siya masamang tao, pinakasalan ko nga siya, hindi sana ako nagpakasal kung mula sa simula ay malupit na siya. Tingnan ninyo ang anak ko, 6 na taong gulang siya. Inalagaan ni Jojo kaming 2 sa loob ng 6 na taon. Ni minsan ay hindi itinaas ng asawa ko ang kamay niya kay Jojo dahil sa galit. Pinapalo namin siya kapag nagkasala siya, pero walang katulad ng mga marka na nasa kay Ashley. Ang asawa ko ay mabuting tao, naiintindihan kong mahirap itong paniwalaan kung titingnan si Ashley, pero tingnan ninyo si George. Si Minmin ay mabuting tao, mabuti siyang ina, mayroon lang siyang problema. Nagtanong ang investigador ng tanong na sa esensya ang siyang sentro ng buong kwentong ito. Bakit hindi mo kailanman iniulat sa pulisya ang mga pananakit? Ito ang sagot ni Liang. Takot ako, kinakabahan ako, natatakot na kunin ng mga taong iyon ang asawa ko sa akin. Susunod, nililinaw ng investigador kung gaano kasama ang lahat, kung anong klaseng pananakit ang pinag-uusapan. Sinabi ni Liang, sa simula ay hindi pa naman ganoon kasama ang lahat. Kung agad-agad ay masama na, baka iniulat ko na. Pero ito, naiintindihan ninyo, unti-unting lumala.
At pagkatapos naisip ko na, sobra na ang mga sugat sa kanya, hindi na ako maaaring tumawag kahit kanino. Pinipilipit niya ang braso niya, sinasakal siya, binubugbog. At paano? Ano ang nangyari? Oo, sa esensya, lahat. Pinipilipit, sinisipa, hinahampas. Pero kay George ni minsan ay hindi siya gumalaw. At dito sinimulang ikwento ni Liang ang nakaraang kwento. At ang nakaraang ito ay mahalaga. Dahil dito, ayon sa bersyon ng investigasyon, lumaki ang lahat ng iba pa. Ang pinakabata sa pamilya, sa unang 4 na taon ng buhay niya, ay pinalaki ng mga magulang ng asawa, ibig sabihin ng lola at lolo. At mula sa sandaling iyon, mula nang bumalik si Ashley kina Liang at Minmin, hindi pa nakakalipas ang 1 taon nang maging mahirap ang lahat. Sinabi ni Liang na tumatawag ang mga magulang niya, Sipi. At ang kombinasyon nito na palagi sinasabi ng nanay ko sa asawa ko na mali ang lahat ng ginagawa niya at kung paano talaga pinalaki si Ashley, ang kombinasyong ito ang nagdala sa asawa ko sa tunay na pagngangalit. At habang mas nakikita ni Minmin si Ashley na hindi sanay sa banyo, lalo siyang nagagalit. Ayon kay Liang, palaging may ginagawa si Ashley at sumasabog si Minmin. Hanggang ngayon hindi pa niya naiintindihan na sa banyo dapat siya tumae o umihi. Lubhang nakakainis ito sa asawa ko dahil 1 taon na siya sa amin at hanggang ngayon hindi pa sanay. Kaya, ito ba ay isa sa mga bagay na lalong nakakainis sa asawa mo? Tinanong niya. Oo, sa isa. Sa bawat pagkakataon na hindi makaabot si Ashley sa banyo, para kay Minmin ay naging paalala ito ng biyenan niya, iyong mismong nagkritisismo sa kanya. Ibig sabihin, sa katunayan, sa kay Ashley iniluluwa ang ibang bagay. Tungkol sa nangyari kahapon. Dito ay mahalagang maintindihan, ikinukwento ni Liang ang buong larawan ng buo. Si Minmin hindi. Pinuputol ni Minmin ang bersyon niya doon kung saan komportable sa kanya, pero nagpatuloy si Liang hanggang sa dulo. Sinabi niya na sinundo niya si George sa eskwelahan. Umuwi siya at natuklasan na nakadumi si Ashley sa diaper. Ibig sabihin, nakatae siya sa lampin dahil hindi pa siya sanay sa arinola. At dito mismo, sa esensya, ang pangunahing punto ng kwentong ito. Kung ang pinakabata sa pamilya ay hindi pa sanay sa arinola, responsibilidad iyon ng magulang. Hindi iyon kasalanan ng isang bata na 4 na taong gulang. Walang bata sa edad na iyon ang nagtuturo sa sarili. Nakadumi si Ashley sa diaper. Malamang sobrang hindi komportable sa kanya iyon, kaya hinubad niya ito sa sarili. Ang ilang bahagi ng laman ay nahulog sa sahig. Pumasok si Liang sa bahay at sa sandaling iyon, hinampas ni Minmin ang ulo ni Ashley sa karpet. Sa restauran o sa bahay? Sa bahay. Naiintindihan mo, 5 ka ng taong gulang. Hanggang ngayon hindi mo alam kung paano gamitin ang arinola at nagalit ang asawa ko at hinampas ang ulo niya sa karpet. Naiintindihan mo 2 beses. At sa simula humihinga pa siya, noon humihinga pa siya. At nakita mo ba kung paano ginawa ng asawa mo iyon? Oo, tumigil siya. Iniwan siyang mag-isa. Naglalabas siya ng mga ingay na parang humihilik. At ito ang pangungusap. Pagkatapos nito, naging malinaw na ang lahat. Idinagdag ni Liang, hindi iyon ang unang beses na hinampas ang ulo niya sa karpet. Mula sa storeroom papunta sa silid sa kisame, siya mismo ang maglilipat dito mga ilang oras pagkatapos, kapag ang panganay ay sandaling aalis papunta sa klinika para sa ngipin. Samantala, nagsimula ang lahat sa hindi niya pagbigay ng pansin. Akala niya, walang kakaiba, simpleng mabilis na paghinga lang, tunog na parang paghilik. Sa kanya, sabi nila dati, ay walang kinalaman sa normal na pagtulog. Pero nagdesisyon siya ng iba, natutulog o mabilis lang humihinga. Lumipas ang mga 5 minuto at biglang nagsimulang magsuka si Ashley. Berdeng likido mula sa kanyang mga butas ng ilong. Kinuha nila siya, hinugasan sa banyo, at gayunpaman, malamang hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ibinalik nila siya sa sala, may ilang oras pa siyang humihinga. At pagkalipas ng ilang minuto lumapit siya para tingnan siya sa sahig, wala nang paghinga. Sa sandaling iyon nagpanik siya, kaya nagpa siya silang kailangan ng alibi. At ganito ang plano, damitan, ilagay sa upuan ng bata, dalhin palabas ng apartment hanggang sa kotse, ikabit sa car seat, dalhin ang pinakabata sa restauran, alisin sa pagkakakabit. Sa sandaling ito, siya makikita ng mga manggagawa sa bubong. Sa puntong iyon ay wala ng mga palatandaan ng buhay. Iiwan nila ang natuklasan sa storeroom ng restauran at magbubukas sila na parang walang nangyari.
Pagkatapos siya pupunta para sundo si Jojo. Dapat makita ng panganay si Ashley na natutulog sa kutsyon sa likod na silid para hindi niya kailangang magsinungaling, para magsabi siya ng totoo. At sa gayon ang pamilya ay magmumukhang mas kapani-paniwala. Pagkatapos sandaling dalhin si George sa klinika, dapat bunutin ang kanyang ngipin. Ililipat ni Liang ang natuklasan sa itaas sa silid sa kisame. Ito mismo sa simula pa lang ay masakit. Gamitin ang sariling panganay bilang alibi. Pero sinabi rin niya, hindi ko alam na magiging ganito kalubha ang lahat. Akala ko tatawag lang siya sa siyam isa-isa. Ibig sabihin, talagang nagluluto at naghahain kayo ng mga pagkain habang nandoon ang anak ninyo? Oo. At nag-ooperate ng normal? Oo. Natatakot kami sa mangyayari kung iba ang gagawin namin. Natatakot kaming mawala ang anak namin, mawala ang pamilya, ang restaurant, ang bahay na balak kong kunin. Lahat, talagang lahat sa buhay namin. Kung saan kami nagpakahirap ng 6 na taon, mawawala ang lahat. Kita ninyo, nagpapanggap siyang magalang, mabait. Parang, hindi ko alam. Mabait ang asawa ko, naglilinis lang ako, takot ako at iba pa. Wala siyang pakialam na wala na ang batang babae. Patuloy niya itong tinatawag sa pangalan. Pareho kayong nagkasundo ng asawa mo na ilagay siya doon sa container na iyon, pero pinag-usapan namin ang iba't ibang lugar at sinabi ko, ito siguro ang pinakaangkop. May maayos na bentilasyon doon, asin, at hindi na kailangang mag-alala sa temperatura. Mas malamig sa itaas, maliit na pahayag. Sa internet, may bersyon na posibleng nasa spectrum si Ashley. Sa isang punto ng interogasyon kay Liang ang ama, ipinakita niya sa mga pulis kung paano siya kumikilos at kitang-kita na nakakairita ito sa kanya, hanggang sa halos pinapatunayan na niya kung paano siya tinatrato. Sinasabi niya, ganito siya tumayo. Hindi ko alam kung saan niya natutunan iyon, pero hindi siya kailanman pinagsabihan ng nanay ko. Hindi ganon tumayo ang isang tao. At tumayo siya mismo sa loob ng interrogation room. Hinubad ang hoodie para sa demonstrasyong ito. Tumayo sa daliri ng paa. Nakabaluktot ang mga braso sa siko. Marami sa mga sirkulo na iyon ang tumatawag dito na T-Rex hands. Sa mga sirkulo na iyon. Isa ito sa mga palatandaang pinagtutuunan ng pansin sa mga bata kapag mahirap pang magbigay ng diagnosis. Maraming doktor na espesyalista sa pagdidiagnose ang naghahanap ng mga palatandaang ito. Ang mga kamay niya ay parang nakabaluktot sa siko, tapos sa pulso, at iniaalog niya ang mga kamay paharap. Minsan inilalagay niya ang buong bigat sa isang paa, at ang isa naman ay nakatuntong sa daliri. At ang mga daliri ng paa na ito ay isa pang palatandaang pinagtutuunan ng pansin ng mga magulang ng ganitong mga bata. Lagi niyang ginagawa iyon at iniwawasto namin. Ginagawa niya, iniwawasto namin, inuulit niya. At marami pang ganoong mga bagay, maraming mga sandali na sa palagay namin ay 4 na taong sumama si Ashley sa nanay ko at dapat ay naitama na ito. At tuwing pinapansin ko ito sa kanya, na-trigger ang asawa ko dahil ipinapaalala sa kanya ang iniisip ko. At sinasabi niya na dahil mismo dito, sinasailalim si Ashley sa tinatawag sa mga material na konsekwensya. Pero si George ay hindi, dahil noong kinuha nila siya sa mga magulang. Lumabas na siya ay may CP, napakaraming problema na hindi na nga niya kayang kumain ng mag-isa. Nakadiaper pa rin siya. Hindi pumupunta sa banyo, hindi sanay sa arenola. Hindi man lang niya kayang buksan ang refrigerator para kumuha ng kahit ano sa loob. At naalala ng isang kaibigan ng pamilya, nakita ko kung paano kumikilos si Ashley kapag nauuhaw o may hinihingi. Lumalapit siya sa refrigerator at itinuturo lang ng daliri. Kailangang lumapit ng matanda, buksan ang pinto, at saka lang niya ituturo kung alin talaga. Kumakain siya sa baby high chair dahil hindi siya natutong humawak ng kutsara o tinidor, pati na rin ng tasa. At ito ang humahatak sa akin dito. Hindi ko maintindihan kung bakit ang lahat ng matatanda, kasama na ang kaibigang ito ng pamilya, ay nagsasalita tungkol sa lahat ng ito na para bang si Ashley mismo ang problema. Kasi sa kanya, malamang, malinaw at maliwanag ang lahat. Kung may nababahala sa, sabi nila, kanyang pag-unlad, responsibilidad iyon ng mga magulang, at sila ang dapat magtrabaho dito. Kasi kakatwa na pag-usapan ng pinakabata sa pamilya na parang may kakaiba, na parang may mali sa kanya, samantalang sa kanya ay tama naman ang lahat. Literal nilang sinasabi,
Si Ashley ay halos parang sanggol sa katawan ng 5 taong gulang, mabuti naman. At muli, ang lahat ng sisi ay inilalagay sa kanya kahit nasa mga magulang ito. Sinabi ni Liang, kailangan naming pakainin siya. Kahit isang ordinaryong piraso ng hiniwang tinapay ay kinakain niya ng mahigit kalahating oras. O semi-likidong pagkain, hindi niya matunaw ng maayos ang matigas na pagkain, kaya nagtatagal siyang kumain. Halatang hindi nila balak siyang tulungan dahil idinagdag pa niya. Kasi hindi namin siya dinala sa doktor. Natatakot kami na makita ng doktor na puno siya ng pasa. Kakaiba, marami ang hindi alam na may 2 anak na babae ang mag-asawa. Karamihan ay alam lamang ang tungkol kay Jojo. At may mga tsismis na dahil, sa pagkakaintindi nila, si Ashley ay hindi neurotypical. Ayaw lang nilang ipahayag na anak nila siya. At ito ay, sa malumanay na pananalita, kasuklam-suklam dahil sa pagtatanong nagpatuloy silang sa parehong paraan. Sige, okay, makukulong si Minmin, makukulong ako. Pero alam mo, ayaw kong palakihin ng pamilya ko si Jojo. Mas mabuti pang mapunta siya sa foster care. Sinasabi niya, kung lalakihin si Jojo ng kanyang mga kamag-anak, magiging katulad din siya ni Ashley. Eksaktong ganito ang sinabi niya, magiging ganon din si Jojo. Ayaw kong palakihin ng pamilya ko ang mga anak ko, natatakot ako na lalaki siyang tulad ng isang iyon, at kasusuklaman siya ng aking asawa. At kahit nang dinadala na si Jojo sa institusyon, inulit niya, ayaw kong makipag-ugnayan ng aking ina sa panganay dahil masamang ina siya. Dahil lang sa nangyari kay Ashley, takot na takot siya na lalaki si Jojo sa parehong kondisyon. At sa wakas, nagkagalit ang mag-asawa. Inakusahan ng mga abogado ni Minmin si Liang na gumamit din siya ng dahas sa kanya at sa dalawa. Hindi naman umabot sa korte ang mga pahayag na ito, pero sa loob ng pasilidad, inamin ni Minmin sa psychiatrist na si Liang talaga ang may pananagutan sa kinahinatnan na ito. Ayon sa kanya, siya ang nag-utos na sabihin niya sa mga investigador na siya lang mismo ang buong may pananagutan sa nangyari. Sang-ayon ang ilang nagmamasid sa internet sa bersyong ito. Bakit? Kasi kung titingnan kung paano siya umamin sa interogasyon, malabo ang lahat. Ginawa ko, tapusin na natin ito. Ginawa ko, dalhin niyo na ako. Ibig sabihin, sa esensya, sinasabi nila na hindi naman talaga niya ginawa ito. Ang sinabi lang niya, ginawa ko gamit ang kamay ko at wala siyang ibinigay na anumang detalye. Lahat ng detalye ay nanggagaling lang sa kanya. May iba namang humuhukay ng mas malalim sa antas ng psikolohiya at iniisip. Baka ang kapabayaan sa kanyang testimonya ay may kahulugan. Marami, kapag unang pinapanood ang mga recording ng interogasyon, ganito ang reaksyon. Ito ay isang abnormal na babae. At oo, abnormal nga siya. Ngunit iniisip ng ilang tao, paano kung sa palagay niya ginagawa niya ito para sa nakatatanda, na pinapasan niya ang dagok para sa pamilya. Pero ang lalaki ay mas nakakatakot, kakaiba siya, ang buong asal niyang ito. Ang asawa ko, napakabuting tao, pero parang basta-basta lang niyang ginawa ito sa ating bunso nang walang pakiramdam. Sa isip niya, iisa lang ang kwento. Mahal ko ang aking asawa at ipinagtatanggol ko siya. Pero kung huhukayin pa, malinaw na may baluktot din sa kanya mismo. At narito ang argumento ng mga naniniwala sa bersyong ito, uulitin ko, walang nakakaramdam ng simpatiya kay Minmin. Si Liang ito, at ipinasan ni Minmin ang dagok sa sarili dahil illegal siya sa US, walang dokumento, at posibleng nag-isip siya ng ganito, kung makukulong siya, i-deport pa rin siya. At sa gayon, mauuwi si Jojo sa wala talagang magulang. Kaya ano nga ba ang sinabi niya? Na siya ang gumawa nito? At na ginamit niya ang puwersa hindi lang sa kanya, kundi sa kapwa nilang dalawa, at pinalamutian niya, kung hindi mo aakuin ang sala, ide-deport ka. Mapupunta si Jojo sa isang ampunang pamilya at pinasan niya ang pasaning ito hanggang sa sandaling na pagtanto niya na hiniling pa rin niya na ipasok si Jojo sa kustudiya ng estado. Ang mga taga-suporta ng bersyong ito walang awa kay Minmin, sasabihin natin agad. Hinalughog ang pahina ng restaurant sa Facebook, sa mga post at sa lahat ng dako, parehong Liang lang. Pasensya na, sarado kami ngayon, nagkasakit ang asawa. Sa ilalim ng mga post na ito, nagsimulang magsulat ang mga tao na kakaiba na ang lugar ay sumasara ng madalas at palaging dahil sa parehong dahilan. At sa isang punto, sumusulpot ang isang ideya sa marami. Baka sinasaktan niya ito at ang pagsasara ay paraan para itago ang mga bakas.
Oktubre 12, 2017. Una, idineklara ni Minmin na inosente siya dahil sa kawalan ng katinuan, pagkatapos ay pumayag sa kasunduan sa investigasyon. Inamin niya ang sala sa hindi sinasadyang pag-alis ng buhay at mga kaugnay na akusasyon. Sa ilalim ng mga kondisyon ng kasunduan, binigyan lang siya ng 22 taon. Ang hukom sa pagbigkas ng hatol ay nagsabi ng ganito: ang sariling ina. Ang salitang ina ay mahina pa nga dahil para sa mga babaeng tunay na nagpapalaki sa kanilang mga anak, ang ganitong paggamit ng salita ay nakakainsulto. Dito kahit 100 taon ay kulang pa. Bakit nga ba 22 lamang? Malamang dahil pagkatapos niyang magsilbi ng kanyang sentensya sa taong 2040, siya ay ide-deport pa rin pabalik sa China. Si Liang naman sa panahong ito ay nagsisilbi ng 12 taon para sa kanyang bahagi. Maaari na siyang makalaya sa taong 2030 at ito ang pinakamasakit sa mga tao dahil sa interogasyon, kalmado siyang nag-iisip ng malakas. Sabi niya, ipagpalagay na natuloy namin ang plano at hindi kami nahuli. Habang buhay sana akong lilingon sa likod ko. Kailangan kasing itago kung saan ang nakita. Itatapon mo sa karagatan, ibabalik ng alon. Ililibing mo, huhukayin ng mga hayop, o may makakapansin. Susunugin mo, mapapansin, dahil malaki ang apoy, hindi mo magagawa sa araw. Sa gabi lamang, at sa gabi malaki ang nakikitang apoy. Pinag-isipan namin ang lahat ng iyon. Sa totoo lang, hindi namin naisip kung ano ang gagawin pagkatapos. Pagkatapos, ang isa sa mga opisyal sa kanyang ulat tungkol sa kausap kay Liang daw ay sumulat ng hiwalay. Sa buong pag-uusap, ni minsan ay hindi siya nagpahayag ng pagsisisi tungkol kay Ashley. Ang tanging sandali kung kailan siya nagpakita ng damdamin ay nang maintindihan niya na hindi na niya muling makikita ang kanyang ikalawang anak na babae. Sa kanyang sariling pagbigkas ng hatol, lumingon siya sa hukom at sinabing, 1 taon na ang nakalipas kahapon na wala ko ang aking anak na babae. At wala nang iba pa. Sa totoo lang, walang anuman na talagang humihipo sa puso. Pagkatapos, ang kanyang talumpati ay lumiko sa napakakaibang direksyon. Sabi niya, walang sino man ang makakaalala sa aking anak na babae. Walang sino man, ang aking pamilya. Ayaw kong sakta ng sino man, ngunit walang isa man sa inyo ang makakaalala sa kanya. Walang sino man. At dahil sa parira lang ito, matagal na masamang pakiramdam ang naiiwan sa mga tao. Ang ilang bahagi ng mga residente ng bayan ay hanggang ngayon ay nagtataka. Mukhang napakabait nila, napakadesente. Iba naman ang sumusulat, naaalala ko ang kasong ito, kakapanganak ko lang noon at hindi ko maisip na kayang gawin ng isang tao ang ganito. Sa harap ng restaurant, nagdarasal ang mga tao, nagiiwan ng mga bulaklak, mga laruan. Ang shopping center mismo ay agad na ipinagiba pagkatapos ng trahedya at muling itinayo, ngunit ang pinakabunsong ito ay hindi nila malilimutan dito. Sa isa pang komento, lumitaw ang isang ideya na inulit ng marami. Kung sa edad na 5 ay wala pang ugali sa pagkakagamit ng banyo, iyon ay buong responsibilidad ng matanda, hindi ng pinakabata sa bahay. Malamang si Ashley ay namumuhay sa ganoong palagiang tensyon na hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabuo ang normal niyang kontrol sa kanyang pantog. Hiwalay na alon naman ang mga taong literal na natraumahan ng kasong ito sa pamamagitan ng kanilang sariling mga magulang. May isang babae ang sumulat, ang aking ina ay magagalak na gamitin ang ganitong kwento upang ipaliwanag sa akin kung gaano talaga ako kapalad. Patuloy niya akong binibigyan ng mga libro tungkol sa malupit na pagtrato at sinasabing, kita mo, ang ganda ng buhay mo. At ang iba ay nagdagdag, batay sa paglalarawan, malinaw na kailangan ni Ashley ng maagang tulong mula sa mga espesyalista, marahil ay may mga partikularidad siya sa pag-unlad. Mula sa likod ng rehas ay sumusulat ang mga tao at hiwalay na nakakaapekto kung paano nila ginamit ang panganay. Dinala siya sa nakababatang kapatid, sinabing may natutulog at ginawa siyang alibi. Sa isang detalyeng ito pa lang ay sumasama na ang loob. Ang mga komento tungkol sa dating establishmento ngayon ay umaabot sa isang maikling linya, lugar na hindi para sa mga pamilya. Ganoon mananatili sa alaala ang kwentong ito ni Ashley Joe, ang pinakabata sa pamilya na ang natuklasan ay nasa peking kisame ng establishmento na siyang nag-aruga sa kanya. Mabigat na kwento. Maraming salamat sa pagpapanood nito hanggang sa katapusan. Salamat sa pananatili sa amin. Salamat sa pag-like.
Hanggang sa muli,